Maria, tanawin mo nga kung pauwi na si Juan. Oho, inay. Narito na po siya, inay, sa harap ng bahay ni Aling Iska. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, ipinatupad ang sistemang tinatawag na polo y serbisyo. Isa itong sa pilitang paggawa na ipinataw sa mga Pilipino bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa pamahalaang kolonyal. Magandang araw, Aling Iska. Magandang araw, Juan. Bakit hindi pumunta si Mang Berto kanina sa bukid? Kuha siya ng kawal. Isa lang. Ang mga lalaki na pili o nakalista upang magsilbi ay tinatawag na polista. Para sa ilan, ito ay isang utos na hindi maaaring tanggihan. At para sa kanilang mga pamilya, ito ay simula ng pangamba. Narito na po ako. Ano po, Inay? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Madami na po tayong mga ani, Inay. Ay, salamat sa Diyos. Magandang balita yan. Juan, nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Mang Berto? Oo, sinabi sa ni Aling Iska na kinuha siya ng mga kawal para maging isang polista. Magandang araw, Aling Iska. Magandang araw din po, Don Miguel. Maaari ba pong magtanong kung saan ang bahay nila Juan? Ay, iyon ho, sa ikalawang bahay. Ay, maraming salamat ho. Walang anuman ho, bakit niyo po ba hinahanap si Juan? Po ho ay may dalang liham galing sa Gobernador Silio. Ako na ho, inay. Magandang araw. Nandyan po ba si Juan? Nandito po, tuloy po kayo. Inay, si Don Miguel po hinahanap si Juan. Magandang araw ho, Aling Goya. May liham po ako galing sa Gobernador Silio para kay Juan. Ipinapatawag ka para pumunta sa sentro ng bayan at tumulong sa paggawa sa simbahan. Pero si Juan ay 16 na taon lamang. Sa batas ng pamahalaang Kastila, ang mga lalaking may edad na 16 hanggang 60 taon ay naatasang maglingkod. Pero paano ho ang pag-aaral niya? Maglilingkod lang naman ho siya ng 40 araw. Pagkatapos noon ay pwede na siyang umuwi. Pero Don Miguel, ako ang katulong ng itay sa bukid. Paano na po ang aming kabuhayan? Maaari naman kayong tumanggi kung kayo'y may pambayad na fala. Inay, nabalitaan ko po, ang mga pulista ay hindi binabayadan at kung may bayad man, napakaliit lamang. O anak, nagala talaga ako para sa kapatid mo. Paano kung hindi na siya payagan makabalik sa atin? Magdasal tayo, anak. Dasal na maging ligtas siya at makabalik na maayos sa atin. Noong panahong iyon, maraming kalalakihan ang napilitang iwan ang kanilang pamilya. Sa ilalim ng araw at bigat ng kanilang dalahin, sila ay nagtrabaho hindi para sa sarili, kundi para sa mga mananakop. Dahil sa patuloy na pang-abuso at sa pilitang paggawa, unting-unting nagising ang damdamin ng mga Pilipino. At sa iba't ibang panig ng kapuluan, sumiklab ang mga pag-aaklas laban sa pamahalaang Kastila.